Gagawa tayo ng malinamnam na moist ube cake. Malinamnam dahil ang gagawin nating frosting ay ube halaya. Yes, ang frosting natin ay gawa talaga sa tunay na ube. Kaya sa mahilig sa ube dyan at sa mga hindi mahilig sa ube, dahil feeling nila na boring ang ube, nako, ibahin nyo ito dahil ito ay super malasa at malinamnam. At syempre, ito ay no oven. Okay, so unahin natin gawin yung ating ube na frosting. So, meron tayo dito evaporated milk. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng kondensada. So, nakapatay na muna yung apoy, ha. I-mix na muna natin ito lahat. Cornstarch. Oops. Milk powder. Gamit ko ay Bear Brand. I-mix na muna natin ito para matunaw yung ating cornstarch. Tapos, lagay na natin yung ating grated na ube. Buksan na natin yung apoy. Tapos, lutuin natin ito until maging thick yung ating mixture. So, constant yung pagkahalo natin, ha. And, ayan, eto na siya. So, pwede natin siyang lasahan na ngayon. Kuha tayo ng konti. Okay, mag-ingat dahil ito ay mainit. Sarap. Sarap siya. Lasahan nyo ha, tapos kayo nang bahala kung gusto nyo pang magdagdag ng asukal or milk powder. Yung lasa niya para sa akin ay okay na talaga. Pero kasi mahina talaga ako na lasa. So, lalagyan natin siya ng ube flavor. So, konti lang. Optional ha. Kasi ito talaga malasa na. Pero iba talaga kapag may ube flavor. Basta, maiintindihan niyo yan kapag gumawa kayo nito. Pero yes, kung gusto niyo na parang traditional lang, walang mga ube flavor, pwedeng eto na. Tapos, tikman natin. May difference pa. Yes. Oo. Siyempre may difference. So, nasa inyo yan ha, kung gusto nyo maglagay ng ube flavor. Pero, yun nga, kanya-kanya yung preferred na lasa. Tapos, maglagay tayo ng ating margarine. Or margarine. Ayan. Okay. I-mix natin yan until matunaw yung ating margarine. Itabi na muna natin ito at palamigin. Tapos ay gawin natin yung ating ube na moist cake. Okay, ngayon gawin na natin ang ating moist na ube cake. So, meron tayong all-purpose flour. Ayan. Baking powder. Baking powder talaga ha, hindi baking soda. Asin, milk powder ang gamit ko ay Bear Brand. White sugar. Mix na muna natin. Okay, hindi naka-on yung mic ko. So, eto, meron tayong water, cooking oil, itlog. Maglagay din tayo ng ube flavor. At para matingkad ang kulay ng ating cake ay maglagay tayo ng violet na food color. Tapos i-mix natin na mabuti. Ayan, na-mix na natin. So ngayon ay ilagay na natin sa ating mga cake pan. Nag-light grease ako sa bottom and sa side. Tapos nalagay ako ng parchment paper. So maglagay na tayo ng ating cake batter. Okay, so isang cake pan na muna ang nilagyan natin dahil hindi siya kasya sa ating kaldero. Again, kaldero yung ating paglulutuan or dito natin siya i-bake dahil wala akong oven. So, kung wala kayong oven, gumamit kayo ng kaldero. Ito ay malaking kaldero para kasya yung ating cake pan na ganito yung shape. Pero kung wala kayong ganitong size na kaldero, ay pwede naman yung regular na kaldero ninyo. Pero para kasya yung cake pan ninyo, gumamit kayo ng bilog or kahit square, basta kasya lang sa kaldero ninyo. So, itap lang natin ito a few times para ma-release ang air bubbles.
So, eto ay napreheat na natin for 5 minutes over high heat. Simple lang naman yung nasa loob nito. Naglagay lang ako ng metal na mapapatungan. So ngayon, lagay na natin sa loob. Mag-ingat dahil eto ay mainit na. Tapos, lutuin natin siya for 25 to 30 minutes over medium-low heat or to low heat. Okay, so i-check natin. 25 minutes ito. Okay, extend pa tayo ng mga 5 or 10 minutes. Okay, check natin ulit. Okay. Okay, total na pagluto natin ito ay 35 minutes. Ayan, so malamig na yung ating cake. Mag-assemble na tayo. Ayan. Okay. Hindi pantay yung ating cake dahil napansin ko yung stove natin ay hindi din pantay. So, parang gumanon yung cake batter natin. Pero okay lang yan. Pantayin na lang natin gamit ang ating ube na frosting. Ayan. Maglagay tayo ng palaman sa gitna. And then, ipatong natin yung second layer ng ating cake. Tapos ay mag-frost tayo ng buong cake. Yan. So, spread lang natin yan. Basta ano lang. Ma-frost mo buong cake. Ayan. So, tikman na natin. Ang bango niya as in. Nakaka-excite. Okay, so tikman na natin. Oh, ang moist. Ang moist at ang bango ng cake natin. Ayan, kita nyo ba? Oh. Yung lasa niya for me, perfect. Super yum. Yung tamis, for me ha, okay na siya. Masarap siya. Super. Wala ko ibang masabi, basta masarap siya. Kaya lang. Yung cake base natin or yung ating ube na moist cake, ito yung recipe natin. Dati pa, super tagal na nun. And eto pa yung ginamit natin. And alam nyo ba, may friend ako na may business. Hindi pa ganun ka ano yung business niya before. Hindi pa ganun kalaki. Parang nagsisimula pa lang siya. Tapos isa to sa ginawa niya. Hindi yung frosting, yung moist na ube cake natin. Gumawa siya ng sarili niyang frosting. I think gawa sa whipped cream yung frosting niya. And sabi niya, kinuha niya daw dito sa atin. Nagustuhan niya dahil, yun, masarap nga. And kasing iba, gumagamit sila ng chiffon cake na base. So, kung yun yung feel nyo, okay naman din. Pero for me kasi, mas prefer ko yung moist na cake. May linamnam kasi siya. Basta, tapos yung frosting natin, ginawa na natin to before, pero runny siya na version. Kinat ko into square or cubes. Nilagay natin sa cup. Naglagay tayo ng ube sauce. Ganito din, pero runny lang. And then, nag-topping tayo ng leche flan. So, kung ganun yung gusto nyo, pwede. And, nga pala, napaka-plain or napaka-simple lang ng ating cake, di ba? Kanina, naisip ko, maglagay kaya tayo ng grated na keso or basta hindi lang siya parang plain. Pero sabi ko, sige, simplihan lang natin. Pero kung gusto niyo maglagay ng grated cheese, ano pa ba mga magandang partner nito? Caramel, custard, whipped cream, leche flan. Pwedeng ganun gusto niyo magpalaman and mag-toppings ng ganun. Pwede. Pero eto, perfect na. Believe me, masarap siya. Sa mahilig sa mga ube dyan. Eto nga pala. Very particular ako sa lasa ng ube na mga dessert. Dahil nung bata pa ako, hindi ako fan sa ube. Dahil para sa akin, parang
parang ang boring niya, napaka-plain. Yung ube kasi parang kamote din na parang walang lasa. So, pero paglalagyan mo yung kamote ng asukal, gatas, ayun, parang may buhay siya. Parang napaka-colorful ng lasa niya. Malinamnam na siya. Ganon din sa ube. Nang gumawa ako ng ube halayat, talaga naglagay ako ng mga panglasa para maging para pasok sa panlasa ko. Kung gusto nyo gumawa nito at gusto nyo pasok sa panlasa ninyo, pwede nyo naman dagdagan or bawasan yung mga inilagay ko na ingredients. Ayaw nyo gumamit ng condensed milk, gusto nyo ng asukal, pwede din. Tapos kung ayaw nyo naman ng milk powder, pwedeng ibahin ninyo or pwedeng tanggalin ninyo. Pero pwede din na gawin nyo na muna yung frosting natin. Tapos, from there, tikman nyo. Tapos, pwede kayong gumawa ng sarili ninyo na pasok sa panlasa ninyo. And, again, yung di ba naglagay ako ng ube flavor? Isa din kasi yun, for me isa din kasi yun sa nag-i-enhance ng lasa ng ube na mga cake and dessert. Kung gusto nyo na wala yun, pwede naman. Pero, for me lang, iba siya kapag meron noon. Walang halong etchos. Ang sarap talaga niya. Yeah, I think magugustuhan to ng lola ko. So, bibigyan ko siya nito. Sarap. Sarap talaga. And nga pala, ang nagawa kong frosting ay marami. Sinadya ko siya dahil yung sobra gagawin nating ube ice cream. Pero syempre, ang ilalagay ko dito ng mga measurements ay yung kasya lang para sa ating buong cake. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!